Kasi kapoy na ba? Kapoy. Pagal na baga, pagal. Sa Bicol, pagal na. Okay, testing natin tong Mikel. Plug-in muna natin. Alamin natin kung saan yung mayroong issue dito. Alam ko channel 2 dito. Try natin. Ayun, nagki-clip nga. Tapos naka-protect. Ang channel 2. Naka-protect yung channel 2. Ayun siya. Okay, power up muna natin. So na-mention natin sa reels ko na nagki-clip or nagpo-protect. Parehas talaga siya nagpo-protect at clip. Okay, so ito na yung ating susunod guys. So Mikel CA20. So habang inobserbahan ng kitten, so salang natin tong Mikel CA20. And may naispatan tayo dito na sunog guys. Ito. Yan siya oh. At busted yung fuse. Okay, so salang natin dun sa operating table natin. Okay guys, ayan. So hinang ko yung lahat ng emitter resistor at yung base resistor, ayan. So chinek ko na rin yung mga resistor na emitter resistor na yan. Okay naman lahat. So mayroon lang talaga tayo na detect na shorted dito sa NPN at PNP na power transistor o sa mga output. At tinandaan ko na rin yung mga sira. So tinanggal pala natin yung mga resistor na yan para magsilbing nakahang yung itong mga output. Kasi kapag dyan tayo magtatanggal sa output, so medyo marami-rami ang tinggang requirements pag nagbalik tayo. Kaya dito lang tayo naghang sa mga resistor para medyo tipid sa hinang at mas madali. At pag mounting pa dun sa heatsink mamaya, so mahirapan pa tayo magbalik nung mga output. Kaya ang tatanggalin natin dyan yung mga sira lang. Bago natin ikabit doon sa heatsink, so ayan, yan ang purpose natin para makatipid tayo sa tingga. Na-detect natin shorted dito sa batong side na to. Ito yung PNP side o yung 1943 na output natin. So ito lang yung naging short. Kita ba yung tester? Kita naman siguro, ayan. So ito lang yung ito lang yung shorted dito. Ayan. So tinandaan ko na yung may mga itim na, yung itim ang nilagyan ko na ng pintel pin. Yung itim ang paa. Dito sa side na to, isa lang yung sira o yung shorted. Sa kabila ang marami-rami. Sa dalawa o tatlo lang naman. So ito yung shorted, itong dalawang magkatabi, tapos ito yan lang yung shorted niya. Ito wala na, ito okay naman to yan. Sure tayo may nadamay yan dito kasi nga nag-spark. So check na rin natin tong diode na yan, hindi ko pa ina-check. At linisan natin yan. Ayan. Okay, yan lang muna. At siguro bukas naman to. Kasi kapoy na ba? Kapoy. Pagal na baga, pagal. Sa Bicol, pagal na. Okay. Ayan. Okay, welcome back. So, balikan natin tong CA20 na ginagawa natin.
dumating na kahapon guys yung order natin na pyesa. At ito na nga. At kinabit ko na. Kinabit ko na yung tatlong NPN tsaka isang PNP na output. Ganon din yung yung hinihintay din natin na DC550 na switching transistor. I-correct ko lang pala guys, nasabi natin na 9 pairs ba yun pagkasabi ko nung nakaraan. I-correct lang natin na 8 pairs lang pala to. Yan, 8 pairs lang. Kasi ang tinatandaan natin dyan yung mga resistor para sa emitter. So yun yung bilang kung ilang pairs yung ganitong amplifier. O kahit man sa ibang power amp. Yan, so bali 8 yung resistor na yan. So ibig sabihin 8 pairs lang siya. So ito kasi kasama na to sa stepper section natin. Yung isang nasa dulo na yan. Ayan. So yun ang pagkakaalam ko. Kasi ito naman to, diode lang naman siya. Diode siya. So kasama yan sa stepper circuit natin. Ayan. So paki-correct na lang guys kung ano talaga. Siguro lang kasi nabusisi pala ito. Kung connected ito dito sa stepper section. Yan, paki-correct naman sa mga mas kabisado yung ganitong circuit. So yun lang kasi ang pagkaintindi ko. Yun, na-share ko lang. Okay, so plug in na natin at i-monitor natin yung supply, yung bias. Okay, so nalagyan natin yung itong tester na to guys ay para sa mali pala yata yung reading range. Isang tester natin ay para sa supply, ito naman para sa bias. At bago natin i-plug in, double check muna natin kung may short. So lobot na yung aking tester na naman. Dito lang sa body na lang. Ayan. Collector, reverse. Okay, wala naman. Yung supply, try natin. Okay, so sana okay na to. Ayan, normal naman. Okay, para sa bias, para sa supply natin sa voltahe. Ayan. Siyempre, kinonek natin ito sa base emitter ng ating output. Yung isa naman sa ground, body ground, saka supply. Yung positive test point natin. Okay. Power on na natin diretso. Plug in. Ayun. Ayun. Goods na siya. Ayun. Bawasan natin ng range. Yan, 0.4 yung ating bias. Yung supply ay 54, pero yan yung sa stepper yata. So try nga natin dito sa collector. 54 siya guys, oh. So hindi pa gumana yung stepper natin, stepper section. Try nga natin yung kabila. O parehas lang, 54. Okay, so normal na. Kita nyo naman wala na siyang portik at clip issue. Okay, so at least gumana na. At sound check na natin. So dito natin i-connect or i-testing sa RCF 18 inches. Ayan, so ito yung dalawang RCF natin. At yan, na-connect na natin lahat ng connection, speaker. At ito yung gagamitin natin, ganun pa rin yung book 12 band na equalizer. At ayan, kinonect na natin yung input. So siyempre yung out noon, input dito. At yung setting natin, naka stereo. Okay, naka plug in na yan, yung dalawa, power amp at equalizer. Naka ready na rin yung ating Duterte
Best Song Reggae Mix. Ayan. Okay, power on. Power natin yung equalizer muna, una. So natin kung may signal. Ayun, meron na. So settings natin, so yung leg frequency lang natin ang inangat. Baba lang yung high tsaka mid. Okay. Tapos power on natin yung ampli. Ayan. Okay, pwede na. Box natin. Ayan. Dito muna tayo sa ni-repair natin. Wala. Bayan na wala. Bakit na wala? Ayun. Ayun. Okay. So tumunog na yung channel 2. Channel 1. Try nga nating i-adjust yung frequency niya. So ibaba lang natin yung frequency ano dito. Baba. Walang din yung channel to. Yan. Ang settings nila sa sensitivity 0.8 lang. So huwag natin galawin yan. Okay. Oh. Volume ulit. Yun. So naging ano siya, naging more on low frequency lang yung kanyang frequency. Ayan, nawala yung boses, yung mid frequency niya.